Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth thou sendest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my ears, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to see. Open my heart, illumine me, Spirit divine. Magandang umaga po ang aming ipinapabot sa inyong lahat. Kayo na narito sa Palawan, nasa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas, at ganoon din po sa ating mga masugid na tagapakinig sa ibayong lugar. Magandang umaga po. Muli ay kayo ay aming pinapasalamatan na sa umagang ito ay patuloy kayong tumututok sa atin pong ginagawang Morning Mana Devotional. Bago ho natin pasimulan ang ating pag-aaral ay tayo pong lahat ay yumuko at ating hilingin ang pakikisama ng Diyos, ang banal na Espiritu sa atin pong pag-aaral ngayon umaga. Dakila naming Diyos, sa umagang ito muli po namin itinatalaga sa inyong aming mga sarili ang aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Ipagkaloob nga po ninyo sa amin ang kaliwanagan ng langit upang ang lahat ng amin pong mapapakinggan ay pawang gabay at inspirasyon po namin sa aming buhay, samantalang kami po ay naghihintay sa inyong ikalawang pagdating. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Ngayon pong umaga, ang sentro ng atin pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng Mateo sa Bagong Tipan, Kapitulo 4. Na ito ho ay may kinalaman sa karanasan ng Panginoon na pagkatapos na siya ay binyagan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan, he was led by the Spirit into the wilderness to be tempted, upang siya ay subukan. Ang pamagat ng atin pong pag-aaral ay take the word into battle. Dalhin natin ang salita sa atin pong pakikipagdigma. Hindi lingid sa inyong kalaman na ang bawat mananampalataya, ang bawat Kristiyano, araw-araw ay nasa pakikipagbaka, pakikipagdigma, pakikipaglaban sa spiritual. Sangayon po sa aklat ng 1 Pedro 5, talatang 8, na binabanggit doon na ang atin pong kaaway ay walang iba kundi ang dyablo, tulad ng isang leon na gumagala, umuungal at umahanap ng kanyang malalapa. Alam po ninyo ay hindi po nangangahulugan na tayo ay kaanib ng iglesia o di kaya tayo ay tumanggap na sa Panginoon bilang personal na ating tagapagligtas, ay libre na tayo sa atin pong pakikipagdigma. Di po ba ninyo alam
na ang kaaway, ang kanyang kalaban ay yung mga hindi kanya. Kaya nga kung tayo po ay nasa panig ng Panginoon, tayo po ang kaaway ng dyablo na binabanggit dito, na araw-araw ay umuungol na parang leon, naghahanap siya ng malalapa. Ang kanyang mga lalapain naman, mga kapatid, ay yung yung mga mananampalataya, yung mga kaanib ng iglesia. Sino-sino sila? Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay malalaman po natin, mga kapatid. Salvation does not deliver us from this battle, but it does equip us to win the battle. Bahagi ng atin pong buhay araw-araw sa atin pong pakikipaglaban ang tukso na parabagang ito yung hands-on conflict na pinagdadaanan po natin araw-araw. Walang araw, walang sandali na tayo po ay umaharap sa mga pagsubok, sa mga tukso. Bakit? Sapagkat alam ng kaaway na tayo ay nasa panig ng Panginoon, tayo ay wala sa kanyang sirkulo. Kaya nga kapag ang Biblia ay nasa ating kamay, ang atin pong puso ay tiyak ang pagtatagumpay. Ang Panginoon nung siya ay dalhin ng Espiritu, doon sa ilang, siya ay tinukso, hindi pulingid sa ating kaalaman yan. At sang-ayon po sa talata, nung siya ay tinukso, he quoted what? Scripture. Gumamit siya ng mga kataga mula sa banal na kasulatan na siyang naging dahilan ng kanyang pagtatagumpay. Ang banal na kasulatan ang naging katatagan ng Panginoon para harapin ang iba't ibang klaseng conflict, hamon, tukso, pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, ang halimbawa ng Panginoon, ang kanyang pagtatagumpay, gamit ang mga kataga sa Biblia, ay very appropriate at relevant sa atin na mga mananampalataya, lalong higit sa panahon ngayon sa pagharap po natin ng iba't ibang hamon sa atin pong buhay. Atin pong simulan ang pagbasa. Kapitulo 4, talatang 1 ng aklat ng San Mateo. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. He was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by what? The devil. Mga kapatid, ang Espiritu po ng Diyos ay hindi po nanunukso. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi tayo dinadala para tayo ho ay tuksuhin. Bagkus, ang ibig sabihin po ng talata, dinala ang Panginoon doon sa ilang upang siya ay subukan ng ng dyablo. Now, dito mga kapatid, ang Panginoon, He did no sin, He knew no sin at all, and yet He was tempted. Why? Because when Christ came to this earth, He became flesh. Naging laman katulad nyo at katulad ko. Na kung saan, nangihina din ang katawan, napapagod din, inaantok din, at ang sabi po ay nagugutom din, mga kapatid. Talatang 2. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Imagine doon sa ilang mga kapatid, under the heat of the sun, wala kang makikitang kahit anong mga puno doon, doon naglakad ang Panginoon, doon siya dinala ng Espiritu ng Diyos, upang siya tuksoy. For 40 days and 40 nights, he was what? Wala siyang pagkain, kaya nga siya nagutom, mga kapatid ko. At nung nakita ng dyablo na siya ay nagutom, nang hina, ang sabi po ng talatang 3, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. So narito ho mga kapatid ang dyablo na ang sabi niya sa Panginoon,
kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, alam kong kaya mong gawin ang bato na maging tinapay. Please do it. Bakit yun ang tukso ng dyablo sa ating Panginoon, mga kapatid? Sapagkat yun ang nakita niyang kahinaan ng Panginoon. Nagugutom ang Panginoon. Alam po ninyo ang dyablo, tinutukso tayo kung saan tayo mahina. Dinadala tayo ng dyablo sa pagkakasala na kung saan alam niya na hindi natin pwedeng tanggihan. Alam niya na ibibigay natin ang atin pong sarili. But not with Jesus. Hindi sa Panginoon. Bagaman it is within the ability and the capacity of Jesus, it is within His power to make that stone into bread. And yet, my dear friends, hindi ginawa ng Panginoon. Friends, never follow Satan's suggestions. Reject them at once, even though they sound what? Very good to your ears and my ears. Alam po ninyo kung meron man isang maamong tinig maliban sa Panginoon, ay walang iba kundi ang tinig ng dyablo. Hindi naman niya tayo sisigawan. Hindi naman siya magiging harsh sa atin. Hindi naman nakakunot ang kanyang noo at lalapit sa atin, mga kapatid. Lahat ng kanyang gagawin para lamang ikaw at ako ay kanyang makumbinsi, para lamang ikaw at ako ay bumigay sa kung anuman ang kanyang sinasabi o di kaya'y iniaalok. Kaya nga, reject them, my dear friends, even when they sound good. Mga kapatid, pansinin po ninyo ang talata. Bagaman kaya ng Panginoon na gawin ang bato ng tinapay, subalit ang kanyang tugon sa dyablo ay ito ho. It is written. Hello? What is that is written? Ano yun, mga kapatid, na nasusulat? Ang sabi po niya ay, men shall not live on bread alone. Na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas mula sa bibig ng Diyos. Alleluia! Mga minamahal ko, mga kapatid, ang tukso, ang pagsubok ay dumarating sa sinuman. Tayo na mga mananampalataya, mga kapatid. Subalit, if we do not know the Bible, if we do not open the Bible, if we do not read the Bible, if we do not meditate on the Bible, mga kapatid, pag dumating ang tukso sa atin, hindi natin alam kung paano natin i-quote ang Biblia. Subalit, ginawa ng Panginoon. It is written. Ano ho ba yung nasusulat? Sa ngayon po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 3, ang sabi po doon, to teach you that man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Hallelujah, my dear friends. What you and me need more than is what? Not the bread, my dear friends, in the battle. We need more than bread in this warfare. We need more than bread sa ating pong pakikipagbaga, mga kapatid. God's Word is to be our daily food. God's Word is to be our daily bread. Because we can defeat Satan with the Word of God. Sa ngayon po sa Efeso Kapitulo 6, talatang 17, the Word of God is the sword of the Spirit. Ang salita ng Diyos, ang kalasag ng Espiritu. Kaibigan, kapatid, take the Bible always with you. Make this Bible your daily food, your daily bread. At ako po'y nakatitiyak, mga kapatid, kung papaano ang Panginoon ay nagtagumpay, magtatagumpay din tayo. Pangalawang bagay o tukso na ibinigay ng dyablo sa atin pong Panginoon ay masusumpungan saan? Talatang 5. Sundan po ninyo.
Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Dinala siya doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. Alam nyo, dumarating ang maraming pagsubok if the enemy knows, mga kapatid, na tayo po we are in a religious place. Dumarating ang mga tukso at pagsubok ng dyablo kapag alam niya na tayo'y nanghihina, bagaman dala natin ang pangalan ng pagiging isang Kristiyano o di kaya ay mananampalataya. Ang sabi po ng patuloy na pagbasa, if you are the Son of God, throw yourself down. Kung ikaw yung anak ng Diyos, magpatihulog ka, ang sabi ni Satanas. Listen, mga kapatid, ang sabi po ng talata, for it is written. Kung papaano ang Panginoon ay nag-quote ng Biblia sa lumang tipan, si Satanas din o Diablo ay nag-quote din ng Biblia sa matandang tipan o lumang tipan. My dear friends, church, alam ng Diablo ang nasusulat sa Biblia. Nababasa niya ang Biblia. So kung alam ng Diablo ang Biblia, mga kapatid, ano ang magiging dahilan upang labanan natin siya kung wala tayong panahon na buksan ang Biblia, kung wala tayong panahon na basahin ang Biblia, kung wala tayong panahon to meditate on the Word of God? It will be a sure win for the devil, for Satan, kapag dumating sa atin ang tukso, simply because we cannot say, it is written, sapagkat hindi naman po natin binabasa ang Biblia. Nag-quote si Satanas ang Diablo sa lumang tipan, awit 91, talatang 11 at 12, ang sabi niya, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against what? A stone. You see? Alam ng Diablo ang Biblia. Kapatid, kaibigan, do you know the Bible? Do you read the Bible? Do we meditate the Word of God, my dear friends? Alam nyo, nalulungkot tayo sapagkat maraming mga tao. Nagbabasa sila ng Biblia pero hindi para sa kanilang ikatututo. Nagbabasa sila ng Biblia hindi upang dalhin sila sa katwiran ng Panginoon. Nagbabasa sila ng Biblia hindi para mabago ang kanilang buhay, mabago ang kanilang pananaw. Nagbabasa sila ng Biblia dahil gusto nilang makipagdebate, gusto nilang atakihin yun, gusto nilang patunayan na mali yun. Minamahal kong kapatid, ang pag-aaral ng Biblia ay hindi sa ganoon paraan, kundi upang tayo ay ilapit sa Panginoon, kundi upang maging kalasag ng Espiritu ang salita ng Diyos laban sa mga pagsubok, tukso at pagsubok sa atin pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagtagumpay sa mga tukso, sapagkat He knows the Bible. He reads the Bible. He lives the Bible. And He shares the Bible. Thou shalt not tempt the Lord thy God, ang sabi po ng Panginoon sa Diablo. You know, there are some things that we oftentimes tempt the Lord. Maalala ho ba ninyo ang karanasan ng bansang Israel? Samantalang sila po ay naglalakbay doon sa ilang, na kung saan pinapaulanan na sila ng Panginoon ng mana, umaga, araw-araw, mga kapatid, sapat sa kanila, subalit sa kabila na ang supply ay galing na sa langit,
Hindi na sila naghahanap buhay just for them to survive. It was all provided to them by God, and yet they still what? Keep on grumbling, complaining about God's provision to them. Maliban doon, mga kapatid, ang sabi pa ng bansang Israel nung unang panahon ay hindi tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Mga kapatid, ni minsan hindi tayo binigo ng Panginoon. Ni minsan ang lahat ng pangako ng Panginoon, mga kapatid, ay natupad para sa iyo at para sa akin. Tayo ang madalas na hindi tumutupad sa ating pangako sa Panginoon. Madalas ay ating nilalagay ang Panginoon sa pagsubok, mga kapatid. Bagaman totoo ang sabi ng Biblia na subukan natin ang Panginoon. Sinusubukan natin ang Panginoon sa kaparaanan na ang ating mga buhay naman ay hindi akma sang-ayon sa salita ng Panginoon. Ang ating buhay naman ay binibigyan natin ng higit na panahon ang mga bagay kaysa ang pinakamahalaga sa ating buhay, ang salita ng Panginoon. Kapag hindi natin pinapakinggan ang kanyang salita, kapag hindi natin binubuksan ang Biblia, binabasa ang Biblia, kapag tinatanggihan natin pakinggan ang kanyang tinig, we harden our hearts. Pinapatigas natin ang ating mga puso, mga kapatid. Kaibigan, kapatid, kumusta ka? Lumilipas ba ang araw na hindi mo man lang nabubuksan, nababasa ang salita ng Panginoon? I encourage you, start now. Simulan natin nabuksan ang salita ng Panginoon. Ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, ang mga hamon araw-araw na atin pong nalalampasan, dahilan sa kasama natin ang Panginoon. Gaano pa? Kung alam natin ang salita ng Panginoon, walang dahilan para tayo mangamba, walang dahilan para tayo ay manghina, walang dahilan para hindi maging matatag ang ating puso sa pagharap sa iba't ibang mga hamon sa atin pong buhay, mga kapatid. Have you been tempting the Lord? Kung ito ang inyo pong nararanasan na hindi natin binibigyan ng panahon ang Panginoon, kapatid, I would like to tell you, God is inviting you today. Open His Word, sapagkat ang kanyang salita ay gabay, ilawan, at liwanag sa atin pong landas, lalo na sa atin pong paglalakbay sa isang madilim, magulo, at makasalanang sanlibutan. Sa talatang 10, ang sabi po doon, siya ay tinukso, ang sabi ay, ibibigay ko sa iyo ang sanlibutan, sambahin mo lang ako, ang sabi po ng dyablo. Lahat ng iyong nakikita, sa iyo na, ang buong sanlibutan, ang kayamanan sa iyo na, ang sabi ng dyablo. Sambahin mo lang ako. Ang sabi naman ng Panginoon, lumayo ka sa akin, Satanas. Mga kapatid, huwag natin ipapagpalit ang ating pananampalataya dahilan lang sa hanap buhay. Huwag natin ipapagpalit ang ating pagsamba dahilan lang sa alok na malaking sweldo. Huwag natin ipapagpalit ang katotohanan na ating tinanggap sa Panginoon dahilan lang sa gusto natin maging sagana ang atin pong buhay, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa dyablo, lumayo ka sa akin, ang sabi niya. Alam niyo sa panahon ngayon, maraming mga tao ang sumasamba sa kapwa-tao. Kung ano ang sabihin ng tao, masigit nilang pinaniniwalaan kaysa ang sabi ng salita ng Panginoon. Ang pangako ng tao ay kanilang pinangahawakan na totoo kaysa ang pangako ng Diyos mula sa kanyang banal na salita. Many worship people
and things rather than they worship and praise the God who created them. Minamahal ko mga kapatid, it won't be long from now, Jesus will come. Kung meron man at kung sino man ang karapat-dapat na higit na kukuha ng atin pong oras, ng ating pagsamba, ng atin pong papuri at pasasalamat, ay walang iba kundi ang Panginoon. Sapagkat siya lamang ang nangako, siya lamang ang hindi bumigo sa kanyang mga pangako sa atin mga kapatid. Ang tanong ko sa iyo ngayon umaga is, who do you worship? Sino ang iyong sinasamba? Sino ang higit mong binibigyan ng prioridad at pansin sa iyong buhay? Sino ang iyong pinaglilingkuran? Are you struggling with temptation, my dear friends? Take the Bible with you and you will win the battle. Take the sword of the Spirit, because this will bring you and me into victory. Tanging ito lamang ang magbibigay mga kapatid ng kasiguruhan, katiyakan ng pagtatagumpay sa atin sa araw-araw. Gaano man kabigat, kalaki, kalalim ang tukso na darating sa atin, subalit kung alam natin ang salita ng Diyos, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, ang kapangyarihan nito ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagtatagumpay araw-araw sa atin pong buhay. Ang atin pong pagtatagumpay laban sa tukso, laban sa pagsubok, sa tulong ng biyaya ng Diyos at ng kanyang banal na salita, ang siyang aakay sa atin araw-araw para mahanda ang ating buhay sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Ito pong aking dalangin. Minamahal po namin Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Sa kabila na marami kaming pagkukulang, pagkakamali, patuloy pa rin po ninyo kaming inaanyayahan, inuunawa at tinatanggap. Panginoon, salamat po sa muling paalaala ninyo sa amin ngayong umaga. Ang kahalagahan ng inyong banal na salita, na kung ito ho ay aming pong dadalhin araw-araw sa amin pong buhay. Kung ito ho ay aming bubuksan, babasahin at magme-meditate araw-araw, Panginoon, walang dahilan na hindi kami magtatagumpay. Walang dahilan na magkaroon kami ng kalasag ng Espiritu laban sa pagsubok at laban sa tukso. Alam ng kaaway, Panginoon, alam ng dyablo na kami ay mahina. Alam niya kung saan kami tutuksoin. Alam niya kung saan kami ibabagsak. Subalit, Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo. Akayin po ninyo kami sa inyong banal na salita. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng panahon upang ang inyong banal na salita ay hindi lamang po namin mabasa, kundi banal na salita na magpapabago ng amin pong buhay araw-araw, na siyang aakay sa amin, Panginoon, samantalang kami po ay naglalakbay sa isang magulo, madilim at makasalanang sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa tagumpay. Salamat sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus.